Ilang beses mo na bang inisip na mag-resign habang nasa family reunion ka? 'Di ba? Kasi may mga tito, tita ka diyan eh. Magtatanong sila lapit sa family reunion eh. Uy, kailan ka ba mag-level up? Manager ka na ba? TL ka na ba? Mag-a-abroad ka na ba? Pupunta ka na ba ng Canada? Pupunta ka na ba ng Switzerland? May mga ganyan mga ganyan tanungan, 'di ba? May mga tito at tita tayong ganyan eh. Eh, ikaw deep inside, gusto mo lang naman kasi talaga manahimik yung buhay mo. Gusto mo lang naman magkaroon ng ano yun, mahabang vacation leave. Ganyan lang. Pero wait lang ito ako. Nandito ako para pigilan ka. Pigilan ka, wag mo nang mag-resign. At least not yet Bakit? Okay, explain ko sa inyo kasi after Christmas and New Year season, resigning is the worst idea ever. Alam niyo ba yun? Ito bigay ko sa inyo mga rason bakit hindi ka dapat mag-resign ngayong January. Okay, ready na? Okay, ready. Kasi why not, di ba? January na. Alam mo kung anong ibig sabihin yan? Broke season yan. Sino dito yung naubos yung bonus nila ng Noche Buena, yung pangregalo? Diba? Comment nyo dyan. Sino dito yung pinaasa ng tito nila na, uy, yung utang ko, ibebal ko yan ng January, promise. Pero January na walang paramdam si tita, walang paramdam si tito. Kaya kung magre-resign ka ngayon, alam mo, isipin mo, paano ka magbabayad ng credit card? Yung binili mo ang air fryer kay mama diba? Andun pa, parating pa lang yung billing statement dagdag mo pa yung mga Shopee haul mo nung December 12. Wala ka pang 1 week sa bagong taon na to 2025 pero may utang ka na. Diba? Eto, rule. Huwag mag-resign kung wala ka pang pambayad sa binili mong pang-aesthetic na humidifier na may LED lights. Ito pa. Kala pa tapos na yung gastos Tapos na yung Pasko. Nope. January is the month of New Year, same bills. Yung kuryente, full charge. Yung tubig, hindi nagbabago yan. Yung wifi, tuloy-tuloy ang singilan yan. Tuloy-tuloy yan. Kahit hindi ka na nagtatrabaho. Diba? Kaya kung magre-resign ka ngayon, isipin mo, sino magbabayad sa Meralco? Santa Claus. Nakalis na yan sa Chimenea. Nagbalik na North Pole si Santa. So isipin mo February na next month. Valentine's Day yan Naku, kung single ka, at least may trabaho kang may magpaparamdam sa'yo na work. Kung taken ka, trabaho din naman yung magbabayad ng date nyo. Kaya huwag ka mag-resign muna ngayong January. Unless, ang plano mo, mag-romantic date kay Diwata Pares. Gusto nyo yun? Alam mo, sabi ko nga diba, January, yan ang pinaka-dangerous na buwan. Kasi dito tayo gumagawa ng mga unrealistic resolution Magbabayad na ako, magbabayad na ako. Magiging mas organized na ako ngayon. Lagi mo sinasabi, magbabayad ka every New Year na lang. Pero tignan mo ngayon, yung fruit salad nyo, nilalapang mo pa rin sa ref. Yung mga natira ng Noche Buena. Diba? Magiging organized ka mo, pero tignan mo yung workstation mo. Diyos ko, mga nakalat yung mga dyan, palara ng pulburon dyan. Diba? Tapos ito ka, bigla ka magre-resign na para lang sabihin mo na gusto mong hanapin ang passion mo. Girl, hindi passion ang hinahanap mo. Paycheck ang kailangan mo. Kasi kahit passionate ka sa pag-ukulele, pagkakaraoke, mag-violin, magpipinta, naku, hindi pa bayad ng Netflix yan, Wala kang pang-subscribe. Sakit to pa, Huwag ka magmadali mag-resign. Kung hindi mo pa napapansin ang daming perks sa office na wala sa bahay, isipin mo, sa office, libre yung aircon. Diba? Sa bahay, pag nandun ka, sino nagbabayad ng kuryente? Di ba ikaw? Yung libreng kape sa pantry, yan ang naisipin mo sa bahay. Ano ka lang lagi, kopi ko, 3 in 1. Diba? Pinaka-importante ito sa lahat mas maraming marites sa office, di ba? Kaysa sa labasan ng bahay nyo. Yung mga kachismisan mo sa bahay nyo, mga plantito at plantita, isipin mo yan. Kaya kung magre-resign ka, di ba? Sino magpapasaya sa'yo tuwing lunch break yan ang isipin mo? Sino? Yung office mate mo, laging sinasabi lang sa GC, noted. Yun, di ba? Pero real to teka, aminin natin to. Gusto mo lang mag-resign kasi burnout ka sa trabaho, tama? Pero tanungin mo yung sarili mo, burnout ka ba talaga? O na-burnout lang yung bonus mo nung December? Yung Christmas bonus? Toxic ba talaga si boss? O galit ka lang kasi pinapabalik ka na sa office?
Sa kabi, huwag ka masyadong magalit sa boss mo. Hindi ka na pinayagan mag-leave. I-check mo muna yung attendance mo noong December kung nakailang half day ka, nakailang date ka. Diba? Nakailang sabi ka ng work from coffee shop ka. Diba? Okay. So, ang trabaho mo ngayon, let's say, hindi siya perfect. Wala namang perfect na work eh. Pero kung magre-resign ka, ito tanong mo yung sarili mo, may perfect bang unemployed? Perfect bang maging unemployed? Nope. Yeah? At least ngayon, may sweldo kang inaabangan. Kaya kung magre-resign ka, ang inaabangan mo na lang, diba? Yung text ni JNT. Oo, na out of delivery. In order mo. Magte-text sa'yo. Kakatid mo 2023, 2024, diba? Hindi mo pa na-achieve yung mga goals mo kahit pa anong pandemic pa eh. Diba? Tapos isipin mo magre-resign ka ngayon? Chill ka lang. Wag mo siyang biglain, pag-isipan mo muna. Diba? Ito kaya reminder lang muna. Wag mag-resign ng January. Again, bakit? Kasi January ang month ng catch up. Diba? Catch up the bills, utang, sa New Year's resolution na never mo pang sisimulan. Kaya kapit lang mga be. Kapit lang, huwag tayong magmadali. Tandaan, di ba? Hindi resignation ang sagot sa lahat ng problem. Minsan, kape lang yan. Kape lang talaga kailangan mo, be. O kaya mahabang tulog. Baka kasi hindi ka pa natutulog eh. Kaya katamaran lang talaga yung yung nasa isip mo. Medyo isipin mo muna kung tinatamad ka lang ba o ayaw mo na talaga. Diba? Okay, so wag kalimutan ha. Trabaho tayo bukas. Kasi yung bills mo, nag-iintay yan sa email. Check mo yung mga PDF. Sige, see you next payday. Bye guys.